Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong July 1 to 15. Isahan natin sa ating July. Meron tayong 9 portal in July, no? Isahan natin to 1 to 15 muna, ha? July 4. Ay, ngayon yun, ah. Okay, Neptune retrograde, Venus in Taurus, Uranus in Taurus, Venus entering to Gemini. It may shake up certain, sa mga, halimbawa, mga certain relationship mo. Pwede siya sa romantic, isi-shake up ka niya. Pwede siya sa romantic relationship, pwede siya sa friendship, any certain relationship. Pwedeng may mga malalaman ka, or maybe may mga conflict, malaki o maliit na, or maaaring hindi mapagkakaintindihan, mga ganyan. Pwede rin na may mga ikabibigla ka. O pwede siya yung realignment situation, mga ganun sitwasyon, no? Dito papasok na if need mo pa bang ituloy yung relasyon na yon, no? Kung ano ba talaga yung, kung ano talaga yung gusto mo, ano yung pwede rin na kung ano yung pwede sa in relationship. May mga ganun kang may isip o mga magaganap o mangyayari. Pwede rin na you giving love sa ibang tao or someone's giving you a love din. Sa panahon ding ito, may mga, halimbawa kung may mga doubt ka sa sarili mo when it comes to a relation, sa isa karelasyon mo or sa kaibigan mo, kung anong certain relationship na yan, maaaring malalaman mo yung katotohanan. Halimbawa ay yung kaibigan ko nagsisinungaling, malalaman mo na nagsisinungaling talaga siya. O kaya yung karelasyon mo may nililihim, pwede mo malaman yun, no? Isa rin yung sa may mga mabivision ka kasi. Pero sa mga panahon ito ay pagbigay ka ng time sa sarili. Meron tayong July 6 and 7, 2 portal ito, no? We have the 6 Venus in Gemini, same time sa Saturn in Aries. Siyempre, we have the 7 Uranus enter into Gemini. Ito yung gonna find some creativity para may mga magi-spark sa'yo na ay, kailangan ganito na gawin ko. Yung mga gusto mong gawin to create. Halimbawa, business, idea, ganyan. Yung mga idea na gusto mong palago yung sarili mo, yung mga ganun sitwasyon. Sa pag gusto mo namang ma-download yun, syempre magbigay ka ng me time sa sarili mo, lumabas ka with your own, go out with the nature, tapos mag-meditate ka para makapag-download ka kung ano talaga yung gusto mo sa buhay mo. Siyempre, July 2025, may mga nangyari in a past years ng 1948 na pwede siyang maulit muli sa ngayon. It may feels na may mga nostalgia, vision, maari mong ma-dream yung past life mo, no? Yan, may mga unfamiliar situation happen. Magkakaroon ka kasi na reconnect. Yung magkakaroon ka ng reconnect. Ibig sabihin, this time, kasi pwede siyang sa dreams mo makita yung past life mo, maglagay ka na ng notebook or panulat sa tabi ng mo. Kasi in a second, kasi pwede mo makalimutan yung dreams mo. Kaya pag gising mo pala, isulat mo na yung dreams mo para hindi mo siya makalimutan. Araw-araw yun. Doon ka makakuha ng idea para malaman mo kung ano talaga yung purpose mo in this itong life na to, no? Kaya mas maganda na kung gusto niyo lang naman para ma-recall niyo lang yung panaginip niyo. Tapos pag duktong-duktongan mo yon, malalaman mo kung ano yung purpose mo in your life. Yun. Ito rin yung mga time na pwede ka magkaroon ng mental breakthrough, spiritual breakthrough, or awakening during this particular portal period. Meron tayong July 10, full moon in Capricorn. Full moon na yun, Interesting yung full moon na to kasi magkakaroon sa'yo ng mga reflection sa mga pinagagawa mo sa in the past. Kanya, magkakaroon na. Pero it's good yun, no? Kasi, pero mo at least maayos mo siya, di ba? Halimbawa, may mga di ka nagawa, may di ka natutunan, o may mga frustrated situation happen. Matatanong mo sa sarili mo na, ay, dapat pala hindi ko ginawa to, dapat pala ginawa ko to, dapat pala inumpisahan ko na to, di sana ngayon natapos ko. Yun. Ito rin yung full moon of Capricorn. Ito rin sinasabi ng portal na to na want you to get organized, want you to get new habit, new ritual, a better routine, at a better goal.
Mag-take a breath ka, no, kung ano yung mga gusto mong itapon, i-release, yung mga di kailangan, i-let go, magplano, let it go, mag-clear ka ng space. Kailangan sa'yo kasi ngayon is magkaroon ka ng new routine in life. This time, yun yung sinasabi ng full moon din. Meron tayong July 11. Ito yung Juno direct in Scorpio. Ito medyo nakakaba. Basta July is a lot of happening kasi, no? Kasi retrograde siya. Kaya medyo maraming mga ganap at mangyari talaga siya. Ito yung July 11, may mga pwede, itong panahon na to, pwede kang biglang may mag-shifting in your life, mga ganong sitwasyon. As in, bigla siya. Parang panahon ito na pwedeng, any shifting, relationship, sarili mo, ganyan, magkakaroon ng shifting sa'yo. Month of July is a lot of happening talaga, lalo na when it comes sa relationship, sa sarili, may mga sikreto na pwedeng ma-reveal, pwedeng may mauwi sa breakup. Sa panahon ito, kailangan mong magpakatotoo, kailangan mong sabihin yung gusto at ayaw mo in your relationship. Sabihin din ng kapartner mo yung mga ayaw at gusto niya para ma-prevent you or hindi kayo magkaroon ng breakup. Reflect what you want or understanding what you really want in life. Kailangan mo yun, no, this time. Siyempre, meron tayong July 13, Saturn retrograde. Ito yung i-make you force ka na magkaroon ka, para kailangan mo mag-settling ng good foundations in your life. Ito na yung i-force ka niya. Ganyan. Mararamdaman mo yun. Yun. Minsan may mga needs ka na rin na, na mag-back to the basic, start a new beginning, back to the basic, back to the top, from the zero, yung mga ganun sitwasyon. Halimbawa, sa pagsisave ng money, di ba? Maisip mo na dati hindi ka nakakasave ng money, baka this time, is this the time na maaari mag-save ka na ng money or uumpisahan mo na o kaya sa kung ikaw is nagda-diet. Pwede rin siya sa health, pwede rin siya in relationship, pwede rin siya sa business. Kapag inumpisahan mo at nag-back to the basic, August, September is a good result happen sa buhay mo. Let's go sa reading mo. Ito yung portal ay mga sinabi ko sa portal. 9 portal kasi. Meron tayo. Babanggatin ko na lang sa 16 to 31 yung mga iba pang portal. News, may news is on the way. Congrats, kung ano man iyang news na yan. And syempre may mag-a-advise sa'yo. Friend, pwede siyang friend na kapatid, pwede siyang magbulang mo, pwede siyang or maybe you giving advice to someone. A journey either physical or a mental. Merong mga, maraming gumugulo sa isipan mo. Sa pagtakbo ng journey na ito, parang ang dami mong iniisip, medyo magulo ata yung isip ng iba, o kaya marami lang talaga kayo iniisip, ganyan. Nagiging makipot ang daanan mo, no, sa nakikita ko dito. Ibig sabihin, may mga habang nagtumataha ka ng journey mo, may mga iniisip ka o may mga worried or may dala-dala ka pa rin siguro sa iba sa inyo, no? Kung ano man yan, situation mo. Period of frustration, lesson to be learned. Ito din sinasabi sa'yo, di ba? Ito yung period, yung mga period na naging frustration sa'yo, ito yun, di ba? Yung mga period na naging worried sa'yo o nag-worrying sa'yo o mga frustration happen, kailangan mo din daw doon na matuto. Siguro, doon yung mga tao na magbibigay sa'yo ng advice, ganyan. Siyempre, in that way, magiging good yung iyong kumbaga, this is a freedom also kasi bird yan, di ba? Freedom. Para andito rin yan, no? Kung titingnan mo si Bert kasi, di ba, parang medyo may itim-itim siya sa gilid. Ito rin yun, no? Yung worrying. Parang tumatahak ka o lumilipad ka sa iyong journey this time, pero may mga inaalala ka at iniisip ka na bagay-bagay. Pero this time, kung ano may mga frustration na nangyari sa'yo, kailangan mong ma-learn doon para makalaya ka na, no? Kailangan mo rin makinig sa advice ng ibang tao. Ganyan. And, syempre, ito na yung changes, diba? Butterfly. Bakit ko lang aking card? Ito, a change for the better. Ito na yung sinasabi, diba? A change for a better. Ito na yung kailangan mo nang gawin sa buhay mo, no? Kailangan mo talaga na matuto. Good advice from a wise person. Yan. Ito mo, puro ka-advice. Hindi ko alam why, pero siguro may mga pinagdaanan na hindi naging maganda in the past. Kaya, puro advice yung lumalabas sa'yo, puro transformation yung lumalabas sa'yo, puro kalayaan ang lumalabas sa'yo, di ba? Kaya yun, and puro itong learn ang lumalabas din sa'yo.
someone's working against you behind your back. O may tao dito na may ginagawang hindi maganda sa'yo. Siguro isa ito sa tao na to na hindi mo nakasunduan, maaring isa yun, o kaya may mga iba pang tao, no, na may taong may gustong gawin behind your back, or may ginagawa siya behind your back. Or maybe also this is you. Sana hindi naman kayo lahat yan. Siyempre, ito yung sinasabi with the butterfly, this is the time na kailangan na ng pagbabago, na kailangan ng matutunan ang lahat ng iyon, no? Na kailangan ng lumaya at mag-transform to a new you. Tingnan natin. Any situation na ay kina-frustrate mo, halimbawa na-frustrate ka sa trabaho mo, di ba? O kaya na-frustrate ka sa karelasyon mo, sa kaaway mo, kasi dito si Rat, di ba? Any situation, siguro din sa time na kailangan mong matuto o may matutunan, hindi masamang matuto eh. Mas magiging ano ka nga din eh, mas magiging better ka talaga do pag alam mo yung journey na tinatahak mo, di ba? Habang nagtumataka ng journey mo, natututo ka. And then at the end, you will grow talaga na magiging maganda ka. Di ba? Yun. Hindi masamang matuto. Araw-araw na kailangan nating matuto. Tingnan natin ang energy Cancer. Medyo may sadness, ano. Okay, ang energy mo. Okay, ang energy mo sa nakikita ko sa iyo dito, the two and the two. Andito, siguro hindi lahat, no? May mga situation of sadness, may mga sitwasyon na nagkakaroon ng disappointment, or may mga bagay o sitwasyon na nagja-jungling ka. Kumbaga dito ka sa you're doubting, no? Maaaring nagkakaroon ka ng doubt, may mga bagay na gusto mong planuhin, may mga bagay na you don't know how to proceed, mag-a-action na ba ako or hindi, ganyan. Or may mga bagay na maaaring hindi mo pa totally nale-let go this time, kaya rin lumabas yung si freedom tsaka si transformation, ano. Baka ganoon, baka this is the time na kailangan mo nang lumaya doon sa bagay na yan. Siguro this is the time na rin na kailangan mo balatan yung the old version of you, no. Yun na nakikita ko. Kumaga, kailangan mo na rin siguro tumahak ng panibagong path, or you need to escape, walk away, or withdraw, or letting go something into your life, no, ang sinasabi dito. May mga bagay, ang nakikita ko rin sa iyo na energy mo is nandito ka sa sitwasyon mo, sa iba sa inyo, na maybe nagkakaroon ka ng pag-evaluate sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo this time. Iba dito, you feel pain, no? May mga unexpected of low of emotion happen, siguro nangyari na or mangyayari pa lang sa iba, within the 3 days, 3 weeks, 3 months ago, or sa iba is magaganap pa lang. May mga pain, storm, disappointment, intense, may mga ganyan, ano. Maaaring magkaroon ng conflict, tulad nga sabi ko sa'yo, because of the portal, diba? Pwede magkaroon ng conflict talaga, o hindi pagkakaintindihan ito. Sa iba dito, this is depression, or isa rin sa portal is related din ang separation, no? Hindi may mga heartache, maaaring malilito ka, may pagkalito, there's an unhappiness situation, sadness, sorrow, emotional pain also. May mga feeling hopeless sa iba sa inyo, kahanin mo lang yung side doon, or does a lost situation happen into your life. Ganyan. Siguro yung feeling lost lang, no? May mga ganyan. O maaring nadadala ka lang ng mga pangyayari in the past, maaring gano'n sa iba. Tingnan natin ang parating sa'yo. Sana walang mangyari gano'n. Parating kay Cancer. Maraming klase ang loss, ha? Ay, isa pa pala. Parating sa'yo. Okay, parating sa'yo. Andito talaga si advice. Ibig sabihin, may tao dito na magbibigay ng support at advice sa'yo, or vice versa. Maari ikaw ito, no? Or vice versa. And then also, sa nakikita ko dito, may taong
Merong ikaw or vice versa, may tao dito na mapag-uusapan nyo ang pera. Either mangungutang sa sayo, manghihiram sa sayo, or related to a money yung pag-uusapan nyo, no? Itong taon to. Either hihingi siya ng tulong sa'yo, maaring ganun din, or tutulungan mo siya. Vice versa. May ganun ako nakikita. And also, ang parating sa'yo, within a one hour, 1 week, 1 month, 1 day, 1 week, 1 month, there's something good news happen sa buhay mo. Sa nakikita ko dito. Maybe you will receive something, a gift, money, or good news, or may mga achievement situation, may mga happiness, fulfillment situation, and kumagaan dun sa iba is, these are the overflow of emotions, no? Sa iba sa inyo. Siguro hindi yung saya na magaganap o mangyayari sa iyo sa mga panahon na iyon. Sa nakikita ko dito. Sa iba, abundance to. You will receive something, achievement or abundance. Ano ang dapat iwasan? May pagtulong, ano, vice versa tayo ha, either ikaw tutulong or may tutulong sa'yo. Maybe you are related to Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, or Aquarius, Gemini, and Libra. Yun yung mga nahanditong element. Or element lang naman yan. Dapat iwasan ni Cancer. Baka isa doon sa mga makakausap mo, isa doon is makaka-receive ka sa kanya ng something na ikakasaya mo. Okay. 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 Ang dapat mo daw iwasan, Cancer. Iwasan mo daw isang sitwasyon na alam mo yung you're hiding yourself or you're hiding your feelings. No? Isa rin yun. Sinasabi dito is iwasan mo yun. Kumbaga, hindi naman niya sinasabi na i-show mo sa lahat. Hindi naman ganun. Kumbaga, kung ano yung lungkot na nararamdaman mo, halimbawa, kung ano yung malungkot na nararamdaman mo, siguro you need to speak out din sa someone na trusted mo, ganyan. Kung sino man yung mga mahal mo sa buhay, na maiintindihan ka nila. Pag malaking kimin, kumbaga, iwasan mo yon, no? And syempre, iwasan mo rin yung tulad ng palagi ko sinasabi sa'yo, di ba? Yung ma-impatient ka. Yun ay iwasan mo. Habaan mo pa yung PC mo. No? Iwasan mo din yung pabigla-bigla ng mga pananalita. Kailangan sa lahat ng aspeto ng buhay mo, you need to balance. Kailangan you have a duality. No? Kailangan you need to commit. No? Ibig sabihin is, commit is a balancing also. A good communication, good cooperation, and a harmony is needed. No? Yun ang palagi mo tatandaan palagi, Cancer. Iwasan mo na hindi ka maging ganun. No? You need to connect yourself sa mga tao na makakagood para sa iyo. Hindi sa mga tao na kukonek ka sa wag kang kumonek sa mga tao na ikakabad mo. Alam ko naman na hindi ka naman ganoon, pero sometimes kasi 'di ba, because of the friendship na meron ka, minsan hindi mo na nakikita yung sino siya. 'Di ba? Isa 'yon sa yun, medyo iwasan mo na lang. You need to open din your eyes mo. Wag ka lang hi ho. Yes, 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 yes. Sometimes pwede ka rin mag-no. Kailangan sa'yo is kalmado ka lang, be calm. Kailangan pagkakaisa, katahimikan, kapayapaan, no? Kailangan din minsan na kailangan mo magtimpi sa buhay. No? You need to bring balance. Yan ang sinasabi dito. More on patient. Tingnan natin. Siyempre, you need to get something must be let go. No? Umiwas ka sa mga bullying. If you are bullying, ganun din. Huwag mo nang gagawin yon. Kaya nga nandito si advice and si lesson learned, di ba? Yun. O kaya kapag ka muna, cool down. You need to be calm kasi, no? Diba sabi ko nga, if the emotions is high, intelligent is low. Nakakabobo. No? Bago mag-react, pag-isipan mo na maigi. Tingnan natin when it comes sa love.
Labi sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon. Siyempre, ganun din sa mga kinakain nyo, ha? Kinakain, iniinom. You need mong maging balanse. No? Para maging good health din kayo. Love. Okay. Tandaan mo, love is marami, ha? Hindi lang as a boyfriend, as a girlfriend, as asawa, hindi lang gano'n. Okay, when it comes dito, no, meron tayong Aries, Leo, Sagittarius, and we have the Cancer, Scorpio, Pisces, and Aquarius, Gemini, Libra. Well, kung ano man element siya. When it comes sa love, andito yung sitwasyon na maaring, kung kayo's nagkahiwalay, kung kayo's nagkahiwalay nitong tao na to, siguro ang naging dahilan dito, medyo weak kasi yung relationship na to, no? Medyo weak siya. Maaaring isa sa inyo is may sikreto o nagtago ng sikreto. Nagkaroon kasi ng movement o may taong umalis na talaga. Nagkaroon ng mga pagsiselos, may taong naging unfaithful, may taong nag-lie, nag-manipulate, no, in this relationship. Masungit o naging moody o hindi naging good term talaga yung relationship, kaya nahandito yung pag-alis sa nakikita ko dito. Kumbaga, maaring iba sa inyo, biglaan to no? Biglaang maaring nangyari, biglaang nagkaroon ng decision making na ganun, na tumalikod yung isa. Yun ang nakikita ko dito kasi dahil rin yun sa nagkaroon ng pagsisikreto sa iba sa inyo. Pero ang nakikita ko dito, maaaring magkakaroon kayo ng union or someone's thinking a union or getting together dito, no? Sa nakikita ko dito. May tao dito na nagkakaroon siya ng pag-a-analyze Pero nandun siya sa thinking kung babalik siya or hindi. Kasi nagkakaroon siya ng pag-a-analyze, parang nagkakaroon siya ng progressing, kailangan ko na bang umalis o kailangan ko na ba talaga mag-move forward in my own path. Nandun siya sa sitwasyon. O kumaga, kailangan ko na bang mailaya yung sarili ko dito. Nahandoon, isa sa inyo is nahandoon sa sitwasyon na yon. Kaya kung magbabalikan, medyo nag-iisip yung isa sa inyo sa nakikita ko dito. Siguro, you need to be calm muna. Kung wag mo nang magmadali this time, kailangan mo na iskalma. Kasi siguro, need to heal pa ang isa sa inyo dapat. O pareho kayo na need to heal pa. Pero nakikita ko naman na still curious pa rin naman siya sa'yo or ikaw ito ha, ang nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo, if you are in a relationship, isa sa inyo talaga ay may pagka-moody or handa yung pagsiselos ng chikas o isa sa inyo, no, pagsiselos. Ang nakikita ko dito, yung maaring isa sa inyo is they giving an effort at naghihintay siya na magkakaroon ng magandang resulta in this relationship. Pero medyo hindi ko nakikita magiging matatag pa ito sa nakita ko. Maaring hot and cold itong relationship na to or in and out itong relationship na to, no, sa nakikita ko dito. Nagiging ganun lang siya. Pero medyo mahina yung foundation ng relasyon. Sana mapag-usapan. Kaya nga sabi ko, 'di ba, this portal is more siya, something happen, a lot of happening. Kasi nga retrograde tayo. Sana hindi kayo mauwi in a break-up relationship. Tingnan natin ang iyong money. Pwede rin sa iba may mga third party. Kumbaga, handito rin yung nagiging nakakaroon ng moody or hot temper ang isa sa inyo. Ganun. Nagiging masungit, ganyan. Parang hindi siya sa sitwasyon na kailangan ako yung masunod. Parang nag-ahari-harian siya. No, isa sa inyo ganun. Unfaithful kasi yung isa. Hindi siya nagiging totoo. Kamusta ang money ni Cancer? Pwede rin siya sa sa mga element na nabanggit ko dyan. Bakit Hermit? When it comes sa money mo. Okay. Okay, so when it comes sa money mo, sa ngayon, ang nakikita ko sa'yo, medyo weak ito, no? Hindi ko pa nakikita na
nag-growth yung money mo this time. Pero handito ka sa pag-iisip, no? Paano gagawin ko? Nagsisiyasat ka, anong gagawin ko? Paano ko mapapalago yung pera ko? Paano ko magkakapera? Paano ganito? Paano ganyan? No? Sa nakikita ko sa inyo. Maaring yung iba, ang pera nyo is parang siguro saktong-sakto lang. Sana hindi naman lahat wala. No, I hope hindi naman sana lahat wala. Pero dito wala pa siyang success. Baka ma-delay ganyan. Pero hindi ko nakikita, no. Medyo ano ka, nalalack of creativity ka kasi. Kumaga, it's more on a bad news. Hope hindi mawalan ng pera. Hope hindi mawalan ng pera, no. Sa ngayon, kung ano lang yung meron ka, yun lang ang nakikita ko sa ngayon. Kung mag-growth ate, hindi ko pa nakikita, pero may mga parating na pwede magkaharap ka ng dealing, collaboration, partnership, or na di sitwasyon na may tao na makikipag organize o makikipagkasundo na related ang money sa iyo. Yun ang parating na nakikita ko when it comes sa money mo. Kaya there's a tendency na mag-growth siya, no, sa iba sa inyo. Tingnan natin ang tinatamad ba kayo? Parang iba dito tinatamad, nakakaramdam ng tamad. Ano pang opportunity na meron kay Cancer Universe? Uy, opportunity. Okay, maaari magkakaroon, makaka-receive ka ng communication or text message with someone. Gemini, Libra, Aquarius, pareho lang. Aries, Leo, Sagittarius. Syempre, Taurus, Virgo, Capricorn. Yan. Maaari magkakaroon ka ng communication, text message, pag-uusap sa mga element na nasabi ko, no? Ganun. May nakikita rin ako dito na ang parating din sa iyo is you getting over the worst ng buhay mo. Yun na nakikita ko kasi nandito na si Fool. Ibig sabihin, dahil nga siguro din sa portal, there's a new beginning happen into your life. Hindi ko alam in what way, o may mga pagsisimulang muli, may sisimulang muli, o may you will back to the basic, or may mga beginning of something sa buhay mo. Yun ang nakikita kong another na parating sa iyo, no. Yun, o halimbawa, baka may pag-aaralan ka, baka mag-aaral ka na, o may mga alamin ka, ganyan. Para magkakaroon ka ng a positive destination or just a clear path situation happen sa buhay mo. Ganon ang nakikita ko sa iyo. Ibig sabihin, kung yung dati medyo sad at wala kang ginagawa or hindi yung you feeling lost or yung mga bagay na hindi naging maganda, in this time, there's a beginning happen in life. Ganyan. May mga sitwasyon na mag-heal, may mga sitwasyon na magkakaroon ng recovery, or or there's a releasing situation, releasing of pain, ganyan, releasing of something, kasi andito sa beginning. And then sa iba naman sa inyo, ay may tao dito nakakausap sa'yo or makakaroon ng reconciliation. Yun na nakikita ko dito. Pakikipag-usap o reconciliation. Something gano'n. Siguro marami kang makikilalang hindi ko alam kung makikisalamuha ka sa maraming tao, pero mag-ingat ka ha. Baka kung may mga makikilala ka na bagong tao, baka lokohin ka niya or hindi sila maging totoo sa'yo, mag-ingat ka pa rin. Kailangan mo mag-trust sa intuition mo kasi may mga makikilala ka daw na bagong tao. Or iba rin sa inyo is parang maraming tao ako nakikita. Hindi ko alam why. Siguro kung may mga school o trabaho, mga something ganyan. Iba dito new communication. Iba dito is pagkikitang muli, no? Ng inyong kung sino man itong mga tao na to sa nakikita ko dito. Either pwede rin siya sa pwede rin siya sa love life, ganyan. Pwede rin siya sa mga kasamahan sa trabaho, pwede rin siya kasamahan sa school, mga ganyan sa nakikita ko dito. Yan, may new beginning again sa iyo.
Kumbaga, may isang sitwasyon sa buhay na nagtapos na. Halimbawa, ano yung nagtapos? Halimbawa, lalo, di ba pag nag-aaral ka, hindi ko alam kung ano yung school ng Pilipinas or school ng ibang bansa eh. Halimbawa, nag-aaral ka, di ba? Vacation mo. O, ibig sabihin, tapos na yung bakasyon. Yung beginning na naman ng school, maaaring ganun. O kaya ay, tapos na ako mag-rest o holiday. This is the time na magtatrabaho na naman ako. Yung mga ganun sitwasyon. Tingnan natin, advice. O kaya may mga bagay na nagtapos na in life. Advice. Yung iba sa inyo, makaka-receive kayo ng suporta galing sa pamilya nyo. Or ikaw ang magbibigay ha. Okay, ang advice sa'yo. Ang advice sa'yo, sabi dito, pwede rin kasamahan sa trabaho. Ganyan, baka nandun yung suporta nila at advice nila sa'yo. Ang advice mo is may mga bagay, oo, nagkaroon ng mga deep wound happen in the past. Nagkaroon ng mga battle na nangyari in the past. No? You need to keep fighting. Tandaan mo, you are the survivor, Cancer. Sinasabi dito na this is the time na rin na kailangan mo i-let go, i-cut yung mga bagay na yun, mga nangyari in the past. Kasi andito na rin si Ten of Pentacles. Andito na rin yung sitwasyon na kailangan na ngayon this time is pahalagahan mo na yung mga bagay-bagay na meron ka sa ngayon. No? Kailangan mo na rin may mga bagay na kailangan mo i-cut, i-let go, i-release, or you need to think to the future. Andito rin yung situation na ngayon is alagaan mo na yung sarili mo, alagaan mo na yung mga bagay-bagay sa'yo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Lalo na sa pera, no? You need to value your money, think to the future, and then makinig ka rin sa mga advice ng ibang tao, or kung kinakailangan ng help, humingi ka ng help sa ibang tao, yun ang nakikita ko dito. No? Titingnan mo siya, o di ba parang may nasira dito. Di ba? Ibig sabihin, this is the time na rin na kailangan mo nang buuin yung sarili mo, kailangan mo na rin na ano yun? Pahalagahan yung mga bagay-bagay, di ba? Kaya parang nasira na siya. Yun, kaya nandito na si Ten. Di ba? This is the time na kailangan mo na rin tumayo, itayo yung sarili mo, di ba? Pero tatandaan mo ha, nandito si lesson to be learned ha. Kung may mga bagay na nagkaroon ng deep wound in the past, nagkaroon ng mga obstacle, kasi nakikita ko ito, pinag-uusapan ka rin ng ibang tao, Cancer. Pinag-uusapan ka nila. No, pero dahil doon, kailangan mo itayo yung sarili mo ha, muli. No? At kailangan mo nang matuto. Kailangan mo na rin malakasan itong mga obstacle na to eh. No? This time, mag-focus ka sa future mo. Be stable. Arigato namaste, God bless.